all their names were mentioned. But the guy who spoke for at least an hour and provided the context of that rally, that was not there. Pa? Kumusta yung presyo ng bigas dito sa inyo, ma'am? Ay, mahal din. Kung magandang bigas mo, 60. Pag video, pangit, 40. Ay, siyempre, papakain mo pa sa pamilya mo pangit. Ma'am, ngayon pong... maganda kasi naghahanap buhay ka, parang pagod kayo. Ngayon pong darating na election, ma'am, ano pong panawagan nyo sa ating mga kababayan? Mag-team Duterte po tayo kasi makikita natin ang pagkakaisa natin. Labanan natin itong korupsyon, lalo na. Iba na yung daming korupsyon. Duterte talaga ako. Duterte ka talaga, ma'am. Ma'am, kumusta naman yung droga sa lugar natin? Ay, maganda sana. Dapat si Duterte ulit. Of March 5, 2025, ayon sa sworn statement ni Colonel Elmer Ragay, ay wala pong naganap na rescue. Yes. Good morning mga kasama. Happy Saturday. Araw ng Sabado. Ayan, magandang umaga. Andito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At syempre, bell all nyo po para everyday. Once na meron tayong upload, magno-notify sa inyo. Eto na. Oo, ano yung lumabas na title? Oo, bonget nilaglag na ng ombudsman. Nako, di na matiis ang korupsyon. Yan ang problema. Marami na ho ang mga talagang, yung iba nga nagre-resign na eh. Kagaya kahapon yung isang opisyalis ni Bonget nag-resign din. At inaprubahan ng mama. Ang problema ngayon, bakit? Bakit nagre-resign? Ang daming nagre-resign. Anong problema? May problema ba? Malamang. Sabi ni Aling Teresita, malamang may problema. Oo. At tignan natin mamaya sa survey kung sino ang mananaig. Marami na ho ang lumalabas na mga survey at yung iba, talaga naman makikita natin na grabe ang lamang ng mga Duterte yung mga partido ni Tatay Digong, grabe ho ang lamang kumpara dito sa Team Sinusuka. Dalawa lang naman yung tatandaan natin eh. Kapag Team Suka, PDP line. Pag Team Sinusuka, yan yung mga, huwag nyo iboboto yung mga Team Sinusuka. Ibang klase yan. Andyan ho yung mga sipsip, balimbing, balat kayo, diba? Yung dating bumabatikos sa kay Bongit, andyan din. Diba? Andyan din yung traidor. Andyan din yung, alam na, yung mga ang tagal nang umupo sa pagkasenador halos wala namang nagawa. Walang nagawa. No? Puro popularidad lang. Pero siyempre, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, subscribe muna at bell all mo. Ito na, ipasok na natin. Bakit nilaglag na ombudsman itong si Bonget? Ano na naman ni Digong, Department of Agriculture Chief, sinisisi ang nakaraang administrasyon sa problema sa agrikultura. Sa isang hindi na nakakagulat na balita, muling isinisi ng Department of Agriculture sa nakaraang administrasyon ang lahat ng problema sa agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., ang kasalukuyang krisis sa agrikultura ay dahil sa kakulangan ng investment sa irrigation at post-harvest facilities noong nakaraang administrasyon, Duterte administration. Kaya naman lumipas na ang halos 3 taon, tila ba hindi pa rin nakakahulagpos ang kasalukuyang gobyerno sa anino daw ng kanilang paboritong scapegoat, si dating Pangulong Duterte. Wala rin daw rice cartel sa bansa, kahit na ang presyo ng bigas ay mistulang pinapagpapasadyos na lang ng mga mamimili. Samantala ipinagmalaki naman ng kalihim na simula nang maupo ang Pangulo at kapwa college undergraduate na si BBM, nagsimula na raw ang investment sa agrikultura. Ilang magsasaka naman ang napasa na all.
dahil tila hindi raw nila ramdam ang sinasabing pagbabago sa social media. Agad namang bumaha ng reaksyon ang paninisi ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte. Abay pambihira nga naman, magtatatlong taon na pero si Digong pa rin ang may kasalanan. Habay kong laging nakatingin sa likod, paano uusad ang agrikultura? Baka pati init ng panahon, isisi na rin kay dating Pangulong Duterte. Ngunit heto ang twist. Kaya pala sinisisi o naghahanap ng masisisi ang Department of Agriculture dahil ayon mismo sa Ombudsman, ang Department of Agriculture at NFA ang pinakakurap ngayong administrasyon. Ayon nga kay Ombudsman Martirez, libo-libong kaso ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng korte. Mahigit 1,000 aniya ang kasalukuyang sumasailalim sa case evaluation habang mahigit 6,000 ang iniimbestigahan kung saan mahigit 3,000 rito ang nakabinbin pa sa sandigan. Ombudsman Martirez, oo, please lang, madaliin nyo yan, yung mga corrupt na opisyal para naman magkaroon naman hustisya at makulong. Oo, puro imbestiga ang mangyayari, wala hong mananagot. Diba? Kailangan na magkaroon din ng isang patunay na meron talagang magandang hustisya ang Pilipinas. Lalong-lalo na ito, kayo ho ay nasa mataas na kapulungan at kayo ho ay may mga kakayanan na maghatol dahil dahil sa mga irregularidad na ginagawa ng mga dorobo ng bayan, panagutin nyo ho. Bigyan nyo ho ng isang matinding sanction o kaso at makulong man lang. Oo, kasi sa tingin natin, wala pa naman ata kasing nasa sampulan at nakukulong. Bigyan nyo ng sample para yung mga susunod na uupo, hindi na ho mag-isip na mangurakot. Awawa ho ang pondo ng bayan, isipin nyo. Kung tayo ho ay maglalaro at magpropaganda lang di umano, sabi ni Aling Josepina, at puro ganyan na lang kaso at nakabinbin ang kaso, patuloy pong gagawin yan ng ating mga, yung mga dorobo ng mga kaba ng bayan. Sana chief, boss, amo, sa susunod, madaliin nyo para may makulong man lang. At pag naupo na si Senador Vic Rodriguez at maisulong ang death penalty, yun lang. Baka talagang magkaroon talaga ng tunay na pagbabago. At yung mga dorobo ng bayan, takot na siyempre. Matatakot na sila. Kasi may Diba? Sabi ko sa inyo So ito ipasok natin. Merong, natatandaan nyo ba yung rally, yung peaceful rally nung January 13? Oo, di ba ho, nagsalita si Senador Marcoleta, Congressman Marcoleta. Merong kwento siya dito, may pahayag siya dito na itong mga reporter na ito, napakarami na, 8 o 7. Siya na hong bahala magbigay ng impormasyon sa inyo. Dahil itong mga reporter na ito, pagkakapirahan daw di umano, sabi ni Margarita Erderada, magaling sila. No? Pero pag walang pakinabang, naku, Aling Margarita Erderita, saan mo nakuha yan? Totoo ba yan? Kayo mga kasama, survey tayo. Totoo kaya sinasabi ni Aling Erderita rito? Pagkakapirahan magagaling. Pero pag halimbawa kalaban, hindi ini-name drop o hindi isasama sa report. Naku. Oo, sa bagay, nabalitaan din natin yan. Mayroong isang reporter o news anchor na nagsalita din dyan, patungkol dyan, pera-pera nga naman, ika nga. Gusto nyo i-play natin. Sa susunod na, hahanapin pa natin yan. Eto, bigyan natin ng slide ito Si Senador Marcoleta ang magbibigay sa inyo ng impormasyon at kayo ho ay mag-react at komento sa ating comment section. Pasok, Senador. There was a huge rally on January 13. I think you know about that rally. I am part of that rally because I was one of the speakers. I spoke for about 1 hour. January 14 or the next day, it was supposed to be reported by
the broadsheets by Philippine Inquirer. Yung slogan niya. Yung slogan. Balanced news. Fearlessly. What the hell? I was not there. I was not even mentioned. It is as if I did not exist. There were 3 reporters who wrote that report. Andun ang pangalan because I kept the particular publication. With all due respect, ma'am. Philippine Star. What was the slogan? Truth shall prevail. And there were 8 reporters who reported that particular incident. 8. So 8 plus 3, 11 reporters. Nobody saw me in the rally. Nobody heard me. Why? It is as if I did not exist. The Senate President who was not there, na nagbigay lang ng konting text message, he earned 8 paragraphs. That report. And several politicians who were there were not invited, but they happened to be there. All their names were mentioned. But the guy who spoke for at least an hour and provided the context of that rally, I was not there. Kita nyo na. Baka talagang ayaw kang pasikatin na senador, pero sa aming mga mamayan at naniniwala sa iyo, ikaw ang number 1 sa puso namin. At doon naman sa mga gumagawa niya, yung mga ganyan, ang tawag dyan, marketing strategy. O hindi nila minarket si Senador Marcoleta. Bakit? May galit. Pero sa aming mamayan, na naniniwala, kahit hindi ka na i-market ng mga yan, dyan pa lang sa social media, sigurado. At hindi lang sa social media, Senador. Pati sa mga OFW, migrante, Luzon, Visayas, Mindanao, makakaasa ka ng boto. At hindi lang ikaw, pati yung PDB line. At yung mga party list na lagi natin sinasabi. Duterte party list, Panaw party list, PP party list, Sagip party list, at party list ni Belica. So, nakakainis, dahil talagang itong mga stream na ito, talaga namang sila, kung hindi nga nauso ang social media, talagang alam niyo yung panahon na yun. Sila lang ang bida. Yung mga yan. Pero ngayon, dahil sa mga vlogger, yan, lumalabas na ho ang katotohanan. Minsan nga, nagre-reklamo na nga, bakit daw mas pinapanood daw yung mga vlogger kaysa sa kanilang mga journalist? Aba. Hindi ko alam. Baka siguro, yung PR ng vlogger, mas magaling pa kaysa inyo. At syempre, nasa tamang pagpapaliwanag yan. Kung wala kang tinatago at tama lang sinasabi mo at hindi ka hawak sa leeg ng kung sino-sinong amo, yan. Nakita nyo, sa PR, sa PR nagtatalo at saka yung maayos na pagpapaliwanag. Ito yung maganda rito, mga kasama. Dito ako natutuwa sa survey na ito. Kaya tapusin natin ang survey na ito, malalaman natin kung ano yung reaksyon. Kung sino ang gusto ng taong bayan. Ang team suka o team sinusuka. Ito, panoorin natin. Mami, mag-survey lang kami. Present palagi sa Duterte. Bakit po Team Duterte, ma'am? Ay, maraming nagawa. Ang Team Marcos, wala yan. Duterte tayo. Ma'am, nakakakuha po ba kayo ng ayuda mula dito sa gobyerno ni Marcos? Katulad po ng AIC, Hindi na UPAD. kukuha dyan kasi kinuha mo yan, pinipita mo yung boto mo. Ay, Yan, tama. Kailangan magkaisa tayo Pilipino, Duterte tayo. Kaya, galit na kami dyan kay Marcos, kala mo ba? Ano ba yung mga pangako ni Marcos na hindi Ay, niya Paco, natupad? bigas, Natupad. 20 Bigas. pesos. Hanggang ngayon, wala pa. O, di ba? Ma'am, may- Pinuto ko pa naman yan akong campaign yan sa Pangasinan. Nabudol ako. Nabudol po kayo. Nabudol. Ano tayo? Ma'am, may Duterte, panawagan po. pangsara. May panawagan po na magpa-drug test si Presidente Ay, Marcos. mas maganda yan. Maganda yan para at least kita ng taong bayan na siya wala. Para maklaro yung pangalan niya. Pero kung yung ikuha natin ngayon sa kay panahon ni Tatay Digong, ay ngayon mahirap na. Kasi hirap na ang bansa natin, di ba? Kaya napudong kami dyan kay Digong Marcos. Nag-campaign period ako dyan sa Pangasinan, sa amin.
halos lahat doon. Inampin ko yung walang bayad kahit siso yan. Hindi ako naghingi yan, kaya ako nabudol. Kaya ang gusto ko lang sana, maging yung pangako niya, inatupad niya. Kasi para sa taong bayan. Ma'am, kumusta naman yung droga sa lugar natin? Ay, naku, nakakatakot. Madami yan. Kaya, yung kay Tatay Dugo, malinis. Diba, Nay? Pag pupunta ka dito, kaya ang ginagawa namin, magsisilpi na lang kami sa simbahan. Pinapanalangin pa rin namin si Bongbong Marcos para magbagong isip. Pero kung ituloy na yan, wala na, alisin na natin. Ma'am, yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Sobrang mahal. Nahihirapan na kami. Sasabihin sa balita kanina, ang baboy daw, bababa 350. Baba niya kay Tatay Digong 220. Imagine. Pa? Kumusta yung presyo ng bigas dito sa inyo, ma'am? Ay, mahal din. Kung magandang bigas mo, 60. Pag video, pangit, 40. Ay, siyempre, papakain mo pa sa pamilya mo pangit. Ma'am, ngayon pong Maganda kasi naghahanap buhay ka para pagod kayo. ngayon pong darating na election, ma'am, ano pong panawagan niyo sa ating mga kababayan? Mag-team Duterte po tayo kasi makikita natin ang pagkakaisa natin. Labanan natin itong korupsyon, lalo na. Iba na, yung daming korupsyon. Tapos, nasasaktan na kami sa presyo. Kahit na ano yung gawin nilang propaganda nila sa TV, na amuyin kami mga citizen na ganito mura, ganyan-ganyan. Wala yun, propaganda lang nila yan kasi alam nila na sila matatalo na ng Tatay Digong. Huwag lang nilang dayain sa eleksyon. Kasi once na dinaya nila yan, magkakagulo ang taong bayan. Gusto ko nga umatin sa rally ni Tatay Digong kaso may alaga akong baby. Pero kung wala akong alaga, volunteer ako na mag-ano. Kasi na Pastor Kibuloy, inaano ko yan. Kinakampin ko Marco Vita, sila Vic Rodriguez. Atty. Jimmy Bondo, Marcoleta. Kababayan ko yan. Anong masasabi niyo kay Senator Rapi Tulfo? Ay, ayaw ko kay Senator Rapi Tulfo. Wala ko masasya pero ayaw ko yan. Silang Dino, taga-amin yan. Kaya ang sinasabi nila na taga-Norte ay solid kay Marcos. Hindi po. Hindi. Galit na po kami. Kaya ayaw namin po. Sa totoo lang. Pagbago yung pangako nila, ibigay nila kasi ang pangako nila sa taong bayan ay hindi natupad hanggang ngayon. Ilang years na yan. Puro ang korupsyon ay naiinis na kami sa mga kwadkum na yan. Kala nila sila hindi sila sikat. Pinakainisan sila ng tao at pinakabisitan namin lahat. Salamat po, ma'am. Thank you po. Masasabi ko sa lahat, kaya bansang Pilipinas, gumising na tayo sa katotohanan. Kung nabudol man kayo, mas lalo nabudol din kami. Kasi kako nagkampin din ako kay Marcos ng araw. Akala namin susundan niya yung tapak ng tatay niya, masigitan pa niya, yung pala hindi. Walang utang na loob kay Tatay Digong. Saka kay Baby Sara. Si Baby Sara malinis yun. Kasi gusto nilang ipa-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Anong masasabi niyo? Gusto nilang tanggalin sa pwesto? Hindi nila ma-impeach yan kasi wala namang katotohanan yung inakusa nila eh. Ang tao, pag walang inakusa, walang kasalanan, haharap ka sa media eh. Paano siya haharap? Pinapahiya nila. Eh siya talagang, yung kasalanan, sasabihin niya talaga eh, may kuha naman eh, lahat eh. Klaro naman sa kanya at walang ninakawang Duterte. Ginagawa nila na magnanakaw sila, ipinaparatang sa hindi magnanakaw. Ma'am, kung 2028 na tayo, tapos maglalaban si Romualdez at saka si Inday Sara, kanino po? Si Sara, saka si Kibuloy, dalawa niya mag-partner. Salamat po, ma'am. Vic Rodriguez, o kay si Marco Vita. JB Hinlo, attorney din yun. Oo. Matagal nagsilbi sa panahon ni Pangulong Duterte sila Bongo. Nag-iba yan, hindi sila nagpon ng mga yung pagka-diehard sila sa tao at sa kay Tatay Digong. Kasi alam nila na si Tatay Digong mabait. Kasi kung salbahe ka, traidorin ka. Yung traidor yan. Traidor yan si Bibi Sara. Okay na. Thank you, ma'am. Salamat.
kaninong team ang susuportahan mo? Team Duterte na ito po yung kanilang kandidato? Or Team Marcos na ito naman ang kanilang kandidato? Assorted sila. Assorted. Yung gusto ko rito, Gusto mo rin sa kabila? oo, yung ibang Oo. senador. So parang halo-halo. Oo. Pero gusto ko muna sumayo ko ulit yan. Team Duterte, Team dali, ganun ulit sa'yo. Oo, Ma'am, sa Duterte talaga ako. Team Duterte ka talaga, ma'am. ma'am, kumusta naman yung droga sa lugar natin? Ay, maganda sana dapat si Duterte ulit. Kasi yung magandang kasi niya, patakaran niya. Kasi mandami na naman ulit, umulit na naman kasi. Kaya dapat ganun din kamay na bakal sana si Marcos. Mami, nakakatanggap po ba kayo ng ayuda mula sa kay Marcos, sa gobyerno ni Marcos? Wala. Tulad ng AIX, Wala. Tupad, AKAP, wala. Ay, nung panahon po ni Duterte, nung pandemic, Ganun din. nakakuha po kayo ng ayuda. Pero kay Marcos wala pang haka. Pabor ka ba, ma'am, na ipa-drug test natin? Ayan. Medyo nawala yung yung audio natin ha. Pasensya na kayo, yung mic natin medyo naputol oh. Ulitin natin ng konti ito ha. Ito to. Nung pandemic, Ganun din. nakakuha po kayo ng ayuda. Pero kay Marcos wala pang haka. Pabor ka ba, ma'am, na ipa-drug test natin yung mga tumatakbong senador para malaman Oo, natin? maganda rin yun Kasi para yung mga drug addict kung sino naman talaga. Mamaya, duputin na. Okay na. Ma'am, doon sa doon sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, bigyan mo siya ng grado 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Ano yung mabibigay mo sa kanyang grado? Ang maibibigay ko siya, maganda rin magpalakad siya. Kasi ang importante sa mga kabataan na nakakaiwas sila sa mga agreements at saka yung curfew tinutupad talaga. Maganda yun. Kaya ngayon, wala nang curfew. Kaya maraming pag-alala. Wala nang curfew dito sa lugar Dito natin. sa amin, mayroon mga dito, mayroon 10 to 10 to 4. 4 kabataan. Ewan ko sa iba. Sige ma'am, sayaw ko po. Gusto ko yung gumagano ka Team Ay, wag Duterte. na. Team Mamaya Duterte. ipalabas. Hindi po, Team Salamat, ma'am. Duterte. Thank you, ma'am. Ayan mga kasama. Kita nyo naman yung mga kagustuhan ng ating kababayan na ibalik muli kung talagang sa isang iglap lang halimbawa ngayon, bukas, sana si Tatay Digong na. Marami ho ang matutuwa. Kaysa naman dito sa nakaupo ngayon, parang laro na lang daw, sabi na Aling Teresita. Parang laro na lang, Kuya Goods. Wala Pero ito mas maganda, yung fake rescue plus fake skip. Ang problema mga kasama, meron na namang iskandalong kinakaharap. Dahil merong isang refugee. Refugee ba to? Fugitive, sorry. Refugee to. Oo. Nagtatago sa batas. Mga taga-Korea po ata daw ito. Napanood ko lang. Pero ewan ko kung ano ang babanggitin at ano ang paliwanag ni Attorney Vic para dito. Kasi, biglang tumakas ang mama. Hindi, ewan ko kung konektado to dito Mas maganda si Attorney Vic na magpapaliwanag dito. Ayaw daw po ng ng fake news. Di kausapin natin sila ngayon. Ano itong fake rescue na balita? Yeah. Ano itong fake escape na balita? Naku. Ang katumbas po niya ay fake news. So tinutulungan natin yung kanilang, kung matatawag mang itong advokasya, na labanan ang fake news. At ganun din meron din kayong karapatan under Article 13, Section 16, the right of the people to a reasonable degree of participation at all levels of social, economic, and political decision-making shall not be abridged. Malinaw po yan. May karapatan kayong maging bahagi at konsultahin ng gobyerno kagaya nung ginawang pagpirma ng mga mambabatas diyan sa ginagawang huwad na impeachment process laban kay Vice President Inday Sara Duterte. I need help. Ano ito? Pasensya na ho kayo, hindi tayo techie. So, yun po may karapatan kayong maging bahagi. Kaya nga lagi ko sinasabi, sisantehin nyo na yung mga kongresista
na pumirma diyan sa huwad na articles of impeachment na pinadala sa Senado. Sisantihin nyo na. Take this midterm election as a renewal of the job employment or employment contract of all these congressmen. Kung kayo ay napapabilang sa distrito na kung saan ang inyong kinatawan ay pumirma dito sa unconstitutional at huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, huwag nyo na pong i-renew yung kanilang employment contract. Sisantihin nyo na po itong mga trabahante natin at mag-hire kayo ng mga bagong kinatawan sa ating mga distrito. Bakit? Sapagkat po sila ay hindi kayo pinaglaban, hindi kayo kinatawan sa Kongreso. Sila po'y representante lamang natin. Hindi ho kayo kinonsulta sa napakahalagang pinirmahan nila yung verified impeachment complaint. You were not consulted, neither was there any public hearing to get the consensus of the people in the respective legislative district or congressional district. Kung dapat ba silang pumirma o hindi. Tandaan ninyo, sila ay mga trabahante lamang natin. Saan ka nakakita na yung trabahante ay nagdesisyon ng hindi kinukonsulta yung kanya mga boss o yung kanya mga employer? Kayo po ang mga employer, kayong mga mamamayan sa kada distrito. So yung mga pumirma na mambabatas kada distrito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, huwag nyo na pong i-renew ang employment contract niyang mga yan. Sisantihin nyo na, maghanap na ho kayo ng kapalit at mga bagong kongresistang kakatawan sa inyong distrito. Total, wala po pala tayong proper representation sa Kongreso. Bakit tayo nagbabayad ng buwis? Tinatakot daw po sila na mawawalan ng pondo yung distrito kapag hindi sila pumirma. Maaari bang magkaroon ng ganon? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis pero wala tayong representasyon sa Kongreso. Nakakatakot na panukala yung kanilang ginagawa. Para nilang tinutulak ang ordinaryong Pilipino na mauwi na lamang tayo na no taxes because we have no representation. Hindi ba? Tinatakot na zero budget ang mga distrito. Saan ba galing yung budget? Hindi ba sa buwis na binabayad ng kada mamamayan na napapabilang sa kada distrito ng Kongreso? So wag po tayong pumayag, sisantihin nyo na. Itong mga mambabatas na pumirma at hindi kayo pinaglaban diyan sa Kongreso, basta na lamang pumirma sa unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mamaya ho ay magpapasampa muli tayo. I-diskurso lang muna natin itong ating titulong fake rescue at fake escape sapagkat mahalaga po ito. Yung fake rescue, ito po ay bati lang muna natin si Soy Sos. Pwede po bang tanggalin ang mga congressmen since nakita na natin na delikado ang kanilang posisyon? Tanggalin po ninyo sa pamamagitan na wag nyo na po silang i-re-elect. Magpalit po kayo ng mga kongresista kada distrito. Maglagay po kayo ng bago nakakatawan sa tinig ng bawat mamamayan kada distrito. Shout out Ray Consolacion of Moonwalk, Parañaque City. Hi Ray Consolacion. Kay Julian Makabayan of Malabon City. Hello Julian. At yung nangangamusta po sa aking kalagayan. Okay naman po. Medyo maganda-ganda na ang boses natin. At wala na hong sipon. Wala na rin ubo, paminsan-minsan makatilalamunan, subalit ay kinakailangan po nating mangampanya, kinakailangan po nating magkaroon ng patuloy na diretsyong ugnayan po sa inyo. At ganun din yung mga taga Bicol huwag po kayong papabudol. Ang tanong diyan, tatandaan lang ho ninyo yung ating mga kapatid sa Bicol region, dalawang bagay. Huwag po niyong kalilimutan. Yung 200 inosenteng taong namatay dahil kinurakot yung pondo para sa flood control programs. Huwag po niyong kakalimutan yan. Sariwa pa po yan. Latter part of last year lamang po yan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil nalunod. Yung iba'y natabunan ng landslide
dahil yung pera para sana sa flood control programs ay ibinulsa. Yan, no? Singilin ninyo ang kasalukuyang administrasyon. Pangalawa, huwag rin ninyong kakalimutan, wala na pong biyaheng Bicol ngayon. Wala nang biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Lo? Nagsasuffer yung mga gustong biyahe ng Calamba papuntang Bicol. Wala na po yung release. Kinalas po ng kasalukuyang gobyerno yung release mula Tutuban hanggang Calamba. Kaya wala na po ngayong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Samantala, bago nila kinalas yung mga bago na yan, yung release, maaari ho sanang inusog nila muna yung mga tren at yung mga iba pang rolling stocks doon sa Calamba para makabiyahe pa rin ang mga ordinaryong mamamayan mula Calamba papuntang Bicol. Hindi po nila ginawa yan. Kaya higit po ngayon ang traffic sapagkat yung daily commuters po ng Tutuban papuntang Calamba and Calamba to Tutuban na almost 23 to 26,000 I think commuters, wala na po dyan sa release ngayon, nakikipagsiksikan na rin sa bus, sa mga UV Express, sa mga motorcycle riding app or yung angkas, yung kung ano-ano, nakipagsiksikan na rin po sila dyan sapagkat kinalas ng incompetent na gobyernong ito yung release mula Tutuban hanggang Calamba nang wala man silang pasabi at hindi linipat yung mga tren doon sa Calamba bago nila kinalas. Oh, yan ha. Oo, may informasyon dito si Atty. Vic. At doon sa mga magbabiyahe, para hindi kayo ma-traffic kayo ay bumiyahe ng maaga. At tingnan nga natin yung ano sabi ng ano dito. Senado, dumistansya sa petisyon ni BP Sara sa Korte Suprema. Oo, pero bago natin simulan yun, gusto ko kasi marinig yung patungkol dito yung sa fake news, yung sa fake rescue. Nandiyan yan sa saligang batas yung karapatan nito. Wala ata Marami yung naglabasan. Ito. Nung March 5, merong nailathala sa Manila Times ito na pahayaga, yung The Manila Times. Nabanggit doon, nakakuha ng kopya yung pahayagang The Manila Times ng sworn statement nung hepe ng AKG or the anti-kidnapping group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay na napagbalitaan ko rin sa maraming kaibigan, mahusay na operatiba ito. At sa kanyang sworn statement, again, according to the Manila Times report of March 5, 2025, ayon sa sworn statement ni Colonel Elmer Ragay, ay wala pong naganap na rescue. Nako po. Bakit natin pinag-uusapan ito? Sapagkat wag po tayong magpapagaslight. Let's not allow the government to change the narrative to just suit them and their interest and their agenda. Pinalabas nila na ito'y produkto ng isang hot pursuit operation. Matatandaan nyo? Hot pursuit na matutumbok na raw kasi di umano yung mga kidnappers kaya naobliga sila, napilitan sila, napuwersa silang bitawan yung batang kinidnap. Kaya nagtakbuhan pero makakatangi-tangi. Alam nung unang press release, 22 suspects, 22 kidnappers. And when was this? At sinabi nila hot pursuit, malapit na raw nilang matumbok, ilang linggo na ho ang nakakalipas. Kahit isa doon sa 22 na kanilang na-identify yung numero, 22 kidnappers. Hanggang ngayon, ni isa walang maipresenta. Hanggang ngayon, produkto daw kasi ng isang hot pursuit operation yung pagkaka-recover o rescue sa bata, kaya raw po napilitan bitawan ng mga kidnappers kasi masusukol na raw po yung 22 kidnappers. Hanggang ngayon, wala. Yun pala, is inilathala ng pahayagang The Manila Times, walang rescue naganap. Naku po. At ang ito ay ayon sa sworn statement ng mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay. Sinabi niya sa kanyang sworn statement, doon sa report ng The Manila Times, walang nangyaring rescue.
at yung bata ay was dropped off by his captors. Sadyang binitawan, iniwan sa labas ng bahay at ito ay nakakabahala. Dahil bakit kinakailangang maglabas ng isang fake news ang PNP at ang DILG na nagkaroon ng rescue? Kung yung mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP ang nagsasabing walang rescue. In fact, ito nakakatakot. Doon sa kanyang sworn statement na napabalita sa pahayagang The Manila Times noong March 5, 2025, meron siyang sinabi sa kanyang sworn statement na yung sekretaryo daw po ng DILG may have engaged a third-party negotiator. Hindi ko po sabi ito. Ito po yung sinasabi ng balitang ng pahayagang The Manila Times na ayon sa kanila ay nakakuha sila at may hawak silang sworn statement ng mismong direktor o hepe ng anti-kidnapping group. Ito na lang. Naku po, meron pang negotiator Sabi sa video baka ang tanong so sa panahon ni Tatay Digong hindi lumabas yung mga ganito. Yung mga ganitong usapin, kidnapping. Naku, wala yan. Ewan ko bakit na ito na naman, nasisimulan na naman. Pero sana, May 25, ngayong May 2025, matapos na lahat ang problemang pumasok sa panunungkulan ng namumuno ngayon. Lahat ng mga dorobo maalis na. Palitan ng bagong mamumuno na senador. At sa tulong ng mga bagong senador na nakapartido kay Tatay Digong, na kung tawagin ay PDP line at kung tawagin ay Team Suka, na bansagan na Team Suka, sila ho ang maglilinis ng mga dumi na nakalat ngayon. Kinalat kasi ngayon Ilan? Magtatatlong taon. No? Sa Mayo. Sa June, magtatatlong taon. Kumalat yung mga baho, dorobo, basura. Lilinisin ng PDP line yan. At sa tulong ni PDP line ng mga senador na ito, sa 2028, pag upo ni BP Sara, tuluyan na, ubos na yan mga dorobo ng bayan na yan. Hanggang sa muli mga kasama antabayanan nyo yung daily upload natin mamayang hapon. Meron po tayo. Bye-bye!